end of the month, ayan, tayo na niya kung bawat isa na tumayo. Tayo'y muling magpupuri sa ating Panginoon. Let's praise the Lord. I praise you, Jesus. Hallelujah. Isa lang ang dapat kong gawin sa oras na ito, kundi ang magsaya sa piling mo. Wala na akong ninanais pa sa buhay kong ito, kundi ang magalang minsan pa. Isa lang ang dapat kong gawin sa oras na ito, di ang magsaya sa piling mo. Wala na akong ninanais pa sa buhay kong ito, kundi ang magalang sa presensya mo. Tayo'y magalak sa presensya ng Panginoon. Praise you, Jesus. Sa bawat araw na dumaan sa buhay na ito, tagumpay mo ang siyang gabay sa bawat kilos ko. Di ka na
wakas na buhay. Salamat, Lord. Let's continue to praise the Lord. Alam niyo po, patapos na yung month of deliverance. Pero merong truth na nagre-remain sa atin, no? Sa buong buwan na ito, may truth na nag-remain. It is the truth that we are free, that we are delivered. And isa nga sa mga sinasabi ng nasa leader namin, kapag meron pa natitira dyan sa area ng buhay mo na hindi pa na-delivered, lumapit ka na sa Lord. Palayain mo na yung sarili mo. And as we sing this song, actually, it's a declaration of our, alam niyo yung excitement na we are freed. Meron dong linya, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Hindi na magmamatter kung ano yung past mo. Hindi na magmamatter yung words ng ibang tao. What will matter is the word of the Lord. The truth that comes from the Lord. And the truth is, we are freed. Amen. And let's sing. Praise you, Jesus. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Whom the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's no place for me. I'm a child of God, yes I am. Come on, church, let's declare this. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Once again, let's sing. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. The Son. Come on, church. Sing it as if you were declaring that you were free. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's no place for me. I'm a child of God, yes I am.
the truth. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. We thank you, Jesus, for giving us freedom, Lord. Hindi kami matatakot that we are alone, Panginoon, because you have set a place for us in your throne, in your kingdom. We praise you, Lord, because alam namin yung katotohanan, Lord, na ano mang sabihin sa amin ng kaaway about our past, about our mistakes, about our sins, Panginoon. Kami may confidence to stand because, Lord, you have freed us, Panginoon. You have given us the privilege to be your child, Panginoon. And we will claim it, Panginoon. We'll continue to claim that we are your children, Lord. And walang kahit anong power ng enemy, Lord, na makakapagpabago nito, because the truth will always remain that you have set us free, that Jesus died for us, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And tonight, Lord, as we listen once again, Lord, patuloy na remind us, Panginoon, of our freedom, Lord. And if marami pa po, Panginoon, or may area pa sa aming buhay, Lord, na hindi kami nakakalaya, Panginoon, this night, i-surrender namin ito sa iyo, Panginoon. We will apply everything that we will learn tonight, Lord. We give you the best praise and worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Natapos na ang mga pag-ulan. Tag-araw na naman. Hallelujah. Pero ano mas gusto niyo, muulan o maaraw? Maaraw talaga. Okay. In our midst this evening, kasama po ni Sister Mary Jane, welcome natin si Angela. Hi, Angela. Ayan. Okay. Yan. At kaibigan ni Ate Mary Jane. Sa ating pong pagtatapos, July 31, hindi naman natapos dito yung pagkilos ng Lord, no, sa tema nating deliverance. Actually, dire-diretso dapat. Ma-encounter natin yan sa buhay natin, araw-araw. Meron tayong challenge na kailangang i-overcome. Tama ba yun? No? So, dahil tinuruan na tayo ng Panginoon, dapat alam na natin i-apply ang salita ng Diyos. Yung mga pinanghahawakan natin, yung mga promises ng Lord, dun yung mga tatayuan natin. Okay? So, ano man po ang inyo pang ma-encounter, maaalala nyo to yung month ng July ay deliverance. Kailangan ko ma-deliver. Ano man po yun. Ano mang aspeto ng buhay natin. Okay? So, before we hear the message tonight, handa po na ng ating kaloob sa Panginoon, ng ating offering. At patuloy na ipanalangin po natin ang ating church. Nasa gitna na po tayo, no? And we're not backing up or backing down. Hindi tayo susuko kung ano man yung challenge na ipinagkakalap sa atin ng Lord. So, alam na po siguro natin ang good news. Hindi pa? Come August na yan. Pero itong July, tapos na rin po yung dyan sa kapitbahay natin, we are conquering another unit. So magkakaroon na tayo ng office dyan at lumalawak, no? Ibig sabihin din, lumalaki din yung ating, kailangan nating ibigay sa Panginoon. Lumalaki yung challenge. And alam natin, saan ba kukunin yung ating mga ginagamit? Hindi tayo humingi ng tulong abroad. Wala tayong support from other, yung mga tinatawag natin mga offices or mga mission group. Wala. Tanging sa tao ng Panginoon, tanging sa members ng Joy of Faith, lahat po yan doon po nanggagaling. Sa inyo po, sa ating lahat. Maganda yon? Maganda yon. So kung may dumating galing sa iba, that's good. Okay, tanggapin natin. Pero tayo po ay kumikilos na merong patutunguhan. No? Napakahirap nung hindi mo alam kung saan ka patutungo. Yung dati meron tayong 3 units, tapos ay hindi, alisin na lang yung isang unit. Magtitipid tayo. Hindi ganun ang Lord eh. Gusto niya, the more we expand,
mas lalo nating makikita yung greatness niya, yung kabutihan niya. Amen ba yun? Okay, so tonight, let's pray for our offering. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataon na kami ay magiging kabahagi, Panginoon, ng great harvest. At naniniwala kami, Panginoon, na willing ang bawat isa na magpagamit sa iyo. Ano man po ang meron kami, ang talent namin, ang aming availability, higit sa lahat, Panginoon, yung aming mga bagay, Panginoon, na minamahal, ay kaya na naming isurrender sa iyo, Panginoon. Father, I pray that you bless our tithes and offerings tonight. Hayaan mo, O Diyos, ikaw malugod sa puso ng iyong mga anak. Hayaan mo maitaas ka sa aming kalagitnaan. Hayaan mo rin na kung ano man ang sinet mo, Panginoon, sa amin dito sa Joy of Faith, Panginoon, ito po ay magkakaroon ng pagkakataong matupad, Panginoon. Lord, we just want to thank you, Lord. We are so grateful for how you've been blessing us, Lord, continuously dito po sa aming church. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, ang ikaput handog na ibibigay ng iyong mga anak. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan nila, Panginoon, ang susi, Panginoon, ang prosperity sa kanilang buhay. Spirit, soul, and body. Body, soul, and spirit. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay magiging kabahagi, Panginoon, ng Joy of Faith. Lahat po ng needs namin, kami po ay kabahagi sa mga kasagutang ito. Thank you, Lord, for blessing your people. We, Lord, thank you for this time, Panginoon, na alam po namin na kami po ay natitest ang aming mga pananampalataya sa mga challenges po na dumadating sa aming buhay. Lord, lahat lang po ng mga bagay nito ay alam mo rin, O Diyos. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. And as we give tonight, tawagin po natin ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Last time. Pero kung ano man ang mangyari sa atin, sa susunod na mga pagkakataon, and you will be needing these principles of deliverance sa salita ng Diyos, ia-apply lang po natin. Sige po, Pastora Blessa. Makisuyo ako ng pulpit. Sabi mo sa katabi mo, good evening. Nagagalak akong makasama ka sa gabing ito. Ayan. Hindi ko nadala yung tablet ko sa mag-laptop tayo. Okay na yun? Kung magigitna nyo. Sabi mo sa katabi mo, pwede pa ba tayong magkaroon ng breakthrough? Handa ka pa ba for more? Kasi again, we are in the series of breakthrough. Amen. So we'll be talking about, hello, welcome, hi David, and your friend, hello. Samahan niyo sila, Ate Ayla. Ayan, may kasama siyang friend. Welcome, welcome. Ayan. So, pinag-uusapan natin how things are, no, pagdating sa pagiging Kristiyano natin, how we can guard ourselves, no, and so, magre-resulta to doon sa series of deliverance. Oo, mag-ready kayo, tech team, kasi ipapakita nyo to later. Hindi ko sure kung makikita nyo, pero sa mga team online delayed telecast pala tayo, no? So sabi mo sa katabi mo, buti na lang umattend ako ngayon. O kung hindi, di ba? Akala mo yung mga nag-expect ngayon, no? Na naka-live tayo ngayon, pero it's a prank. Pag-pray niya kasi wala pa rin tayong internet. Binabagyo pa din yata yung internet. Sige, sabihin mo sa katabi mo, better me. The better me. Okay, we're talking about deliverance. Ito yung title natin ngayon. Deliverance means better than me. Mas hihigitan mo yung sarili mo ngayon. Kung ano ka kahapon, mas magaling ako ngayon. Wow, mas better ako ngayon. No, mas best version of myself ako today. Amen. Because every day, pinagkakaloob ng Lord yung breakthrough sa buhay natin. No? So kung kahapon medyo miserable tayo, today is a new beginning, so I'm better than yesterday. Amen. So ito yung gusto nating panghawakan sa huling araw na ito ng July. No? Maging better naman. Kasi sayang yung deliverance kung
after this day, mas magiging worst version of ourselves tayo. Amen. Parang walang nagbago. Parang lugi naman tayo. Amen. Buong Joy of Faith family, nagkaroon ng deliverance, nagkaroon ng breakthrough. Ikaw, mas naging worst. Diba? Parang nakakaawa naman. So, pagbasa tayo ng verse, sabi sa Psalms chapter 51, verse 7 to 10. Ito yung Psalms Nino, ni David nung siya ay nagre-repent sa kanyang pagkakasala kay Uriah at kay Bathsheba. Okay? Sabi niya dito, purify my, or take two. Sabi nga, it's not about not failing or hindi pagkakamali. It's about restoration. Labo. Okay, purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than the snow. Oh, give me back my joy again. Kasi pag may sin talaga, nakakalungkot talaga. You have broken me, now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart. Oh God, renew a loyal spirit within me. Grabe itong verses na to kasi pati yung legacy na theme natin for the year, pumasok sa Kanya. Yung loyalty, yung faithfulness sa Panginoon. So, tignan natin, ano ba yung ginawa natin? So, tatawagin natin yung mga kaibigan natin dito. So, meron tayong konting illustration dito. Gusto ko lang ipaintindi na nung tayo ay may hahawak talaga nito sa taas, no? Okay na dito kasi baka bigla siyang magtapon. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay naging free. Tayo po ay parang nawalan talaga ng laman. Na-experience nyo ba yun nung na-encounter nyo si Jesus? Parang tinanggal niya talaga ang lahat sa akin. Walang tinira. Amen. Niniwala ako sa isang buwan na to, sinimot tayo ng Lord. And now, ang sabi ng Lord, you have to be filled with the Spirit. So, dito tayo sa Team White. Kunyari, ito yung magre-represent ng Spirit of the Lord. So, mag-Spirit ng Coke. Joke lang. Spirit of the world. So, alam nyo, bilang Kristiyano, we are commanded to be filled. Sabi mo sa katabi mo, dapat ma-filled ka. Kaya lang habang nasa world tayo, there are two things who can fill us up. The Spirit of the Lord, amen, that would continue. Pag in-fill ka niya, sige, subukan natin. Ate Mika, pwede kang magbuhos. Okay, konti lang. Kaya naman, by the way, hindi niya po ito iinumin. Pagka-Spirito ng Diyos ang nag-fill sa'yo, madumi ka ba? Amen. So malinaw no, mga kabataan, madaling malaman kung ang nag-fill ba sa akin ay si God. Kapag na-remain yung purity mo, si God yung nag-fill. Amen. Pero kapag si world, konti lang ate Okay, stop. Pag si world ang nag-fill sa iyo, naging maputi ka ba? Na-remain po ba yung purity? Don't get me wrong, pagka-world po, never talaga siyang mag-feel o mag-feed sa'yo, magbibigay sa'yo ng purity. Kung meron kang naiisip ngayon, merong nagturo sa'yo na, pag ginawa mo to, worldly thing na ito, tapos mas magiging mabuti kang tao, it's a prank. Hindi po totoo, fake news. P talaga, hindi F. Pati yung spelling ng fake, hindi niya nakabisado, diba? Okay. Hindi po pwede na feel ka ng world, tapos i-expect mo, mariretain yung purity mo. Again, the Lord doesn't want us to be empty. He is calling us to be filled. Now, again, babalik tayo. Two things ang pwedeng mag-fill sa atin sa mundong ito. The Spirit of the Lord or the Spirit of this world. Amen.
Subukan natin, dahil Kristiyano na ako, Lord, mag-ano naman talaga ako, mag-filled naman talaga ako, Ate Mika. Fill mo ako. Fill me up, fill me. Okay, konti lang. Till I'm overflowing. Sino pa naniniwala na dahil Kristiyano po tayo, we are filled to be empty again? Ano ibig sabihin nun? Ha? Kinuhaan ako ng Lord? Yun ba yung ibig sabihin nun? Kasi kung ganun ang ibig sabihin nun, magtatampo kayo lahat sa Lord. Grabe naman yung Lord na yan. Grabe naman yung Jesus na yan. Nangunguha ba? Di ba? Nangingidnap? Nangunguha siya ng akin? Hindi eh. Paano ka naubusan? Kasi you pour yourself to others. Amen. Sa kadumihan nila, hindi nila alam kung paano makakuha ng purity in life, ng Spirito ng Diyos. Kasi hindi pa sila nakakilala sa Lord. So ikaw, you pour your life to other people. You pour, and then you pour, and then you pour, and then you pour. And that is the reason why God is continuously inviting us to be filled with Him on a regular basis. Because magugulat ka, maganda yung ginagawa mo para sa Panginoon, you keep on pouring and pouring your love for the Lord, for love for people, magugulat ka, you're running empty. At bilang isang Kristiyano, hindi po tayo pwedeng manatiling empty. Napagod siya ang bigat. Sorry. Ba't kasi baliktad kayo ng role sa buhay na ito? Sabi niya, gusto niya talaga. Okay lang yan, bebe. Gets natin to. So you have to be filled. Sabi mo sa katabi mo, you have to be filled. You have to be filled with the Spirit of the Lord. Now, I want us to understand, ito yung pinipilit, umpisa pa lang ng linggo. In-expose na ng Lord sa atin, sa pamamagitan ng ating pastors, na even if we are Christians, dahil nga po nasa world tayo, ang taas po ng tendency na tayo po ay ma-filled ng kakaibang bagay. Are you getting this? Subukan natin, hindi mo sinasadya bilang Christian, sinong hahawak nito? Ikaw na lang. Kasi mas maliit yung hawak mo eh. Sige ate, fill mo siya ng worldly stuff. Sige lang, okay lang, makikita pa rin nila yan. Okay. Sige lang, punuin mo na. Maubos ba natin siya? Naku po, dapat maubos natin siya kasi wala nang iinom na to afterwards. Sige, mamaya na lang. Okay. So you're a Christian. Since nandito tayo sa mundo, paminsan may pagkakataon po talaga nakakatsamba ang devil sa buhay natin. At maaaring na-feel niya yung heart natin ng mga bagay na hindi po tama. Hindi po kalooban ng Panginoon. So ano po ang jurisdiction? Paano magkakaroon ng deliverance? Anong konsepto ng deliverance sa Diyos? Iva-vacuum ko ba to? Shhh! Tatanggalin ko lahat ng mga tinta na itim? Ganun ba yon? This is what deliverance is doing sa atin. Sige, ate, ready ha? Okay. Ay, pwedeng hawakan mo. Okay lang ba? Kasi gusto kong tumagas siya sa kamay mo eh. Okay, go. Okay lang yan para maramdaman niya kung gaano siya ka-stingy. Dahan-dahan, Ate Mika. Bilangan natin ng 3 seconds. 1, 2, 3. Stop, Ate Mika. May pagbabago po ba? Yan po yung kapangyarihan ng Coke. Napakatagal niya pong i-dilute. So yun ang unang rema. Mag-ingat po kayo sa pag-inom. Kasi kahit dami ng tubig na ang ipinur mo dyan, hindi pa rin nade-dilute. Hindi pa rin yan healthy, guys. Okay, balik natin sa spiritual. Naniniwala po kayo na yung deliverance, na-experience ko siya. The water, the Holy Spirit's already in you. Pero hindi pa lang halata. That's why you need to be patient with yourself. At sabihin mo din sa katabi mo, magiging patient din ako sa'yo. Kasi katulad ng Coca-Cola, katulad ng isang soda, ang hirap po magbago niyan. Ang hirap it turn into pure again. That's the reason why we have to be careful on letting our vessel to be filled with worldly stuff. Kasi po, mahirap bumalik sa pagiging maputi. Mahirap bumalik sa pagiging pure in heart, in mind,
Imagine niyo, di ba? Last week, sabi ni Kuya Ino, be delivered in the offense. Sabi mo, magpapatawad na ako. Amen, amen, amen. Pagdating mo ng bahay, nandun yung offender mo. Wait lang, Lord, konting backtrack. Pero nagpatawad ka na. Don't get me wrong, nagpatawad ka na nung service. Amen. Ganyan nga lang yung itsura mo. That's why you have to continually be filled. Hindi po pwedeng Sunday, okay na yon, okay na ako, pure na ako ulit. Ito na po yung katotohanan natin bilang isang Kristiyano. Hindi kaya ng isang midweek service, ate, pour mo ulit. Baka kayanin isa pa ulit service. Okay, stop. Okay na ba? O, dagdagan mo ng Sunday service kasi, Mika. Okay na ba? Pure na ba? Sabi sa inyo, yung cook niya. Imagine ninyo paano. Hindi, joke lang. It's not about the Coca-Cola. It's about your spirit. Amen! Naiintindihan natin to. Okay. O, dagdagan mo ng cell fellowship. Mag-cell kasi kayo ng 5 hours. So, yan, 5 hours. 5 hours. Okay. Wala pa din? Sabi sa inyo, 10 hours dapat eh. Tumira ka na kaya sa church, Ate Mika? Sige na, sige pa. Araw-arawin na kaya natin ang church. Mag-pray ka, 365. Yan. Tapos mag-devotion ka ng 15 minutes. Tapos manood ka ng Chosen 45 seconds. 45 minutes. Sige pa. Tapos manood ka ulit ng preaching ni Pastora Emmy. Ayan. Meron si Pastora Emmy na reels, 5 piraso yon. So panoorin mo araw-araw. Mga 3, 2, dalawa pa. 4, 5. Bilang Christian, okay na po ba to? Again, ito po yung warning. Never, guard your vessel. Because sobrang hirap bumalik. Yung offense mo, di ba hanggang ngayon, galit ka pa? Di ba? Pero alam mo sa sarili mo na kailangan ko magpatawad. At saka nire-release ko talaga siya. May conscious effort ako to pour. To pour purity, to pour accountability, to pour whatever the Lord desires me to do today. And yet, isang buwan ang lumipas. Tignan niyo po ang vessel natin. Paano pa yung katabi mo absent siya last week? Mas madilim. So ito po yung katotohanan natin. Please be patient with yourself. I am patient with you guys. Because I understand. It's easy to be patient when you understand. Amen. Mga nanay, mga tatay, please be understanding. Kasi napaka-impatient madalas no? Nagbabago na yung anak natin. Gusto talaga natin one day, one preaching lang ni Blessa, taob na agad. Di ba? Ano na siya? New creation. Grabe. Kung si Jesus, siguro ako pwede. Kasi si Jesus, grabe, first encounter ni Simon sa kanya, redeem si Simon eh. Pure as white as snow. Agad-agad. Amen. Kaya si Blessa lang po ako. Wala pong Jesus sa sumunod na pangalan ko. Hindi po ako si Jesus Blessa. Hindi po ako si Blessa Christ. Amen. Yung cell leader, no? Minsan, ano ba yan? Ang sama naman ng cell leader na yan. Mabigat ba? Sige, baba mo lang ha. Yung cell leader na yan, no? Grabe. Parang hindi naman nagbabago yung buhay ng cell member niya na yan. Di siguro effective yung cell leader na yan. Please be patient. Amen. Ang role natin bilang Christian, ang role din natin bilang isang leader na Christian is to help them. Okay? Ang role natin bilang Christian is to keep allowing the Lord to fill us every moment of our lives. Fill me up. Kumanta tayo. Baka kapag kakananta natin yung isang bridge na yun, ma-purify na siya. Fill me up, till I'm overflowing. Fill me up, ayun na, malapit na. Till I'm running over. Fill me up. Sige na, yung dumadagsana, Ate Mika, yung sobrang, ayan na, palakpakan natin yung nagbabagong tao. Hindi lang tao, kundi another one. Fill me up, till I'm overflowing. Kaya mo ba? Okay. Pwede na ba to? Sabi mo sa katabi mo, eto yung future natin.
So ano po yung susi nito? Ano muna kami. Whoop! Para makita daw. Kasi kaya nila gusto dito para may exposure. Hindi. Ang question, sige, pwede na nga. Pwede nyo nang sige iwanan ang lahat ng bagay sa paumpisa natin. Marami palakpakan naman natin si Ate Keisha. Pero Ate Keisha, anong nararamdaman mo? Wala? Na-wash na rin? Malakas to sabi niyang ganyan. Ay, okay. Ano pong gusto natin ipakita dito, no? Ang susi po dito, hindi yung gaano kadalas ang minsan. Gaano kadalas tayong nagpapa-feel sa Lord. Nakabase din po sa gaano karaming current ang inaalaw natin mula sa Panginoon. Gets niyo yun? Kasi sometimes, kasi na-realize ko, nag-church naman talaga tayo every Sunday. Amen. Minsan nga, yung mga kabataan dito, nakatambay pa simula umaga hanggang hapon. Amen. Pero bakit ang tagal ng purification process natin? Ba't ang tagal ng breakthrough? Ba't ang tagal makita agad yung deliverance na na-receive mo? Kasi, it's not actually kung gaano karami, kung ilang beses, pero yung quality ng binato sa'yo. Nung nakita ni Mika na anong tawag dito, anong tawag doon? Basta na-gets niya na kung anong dapat niyang gawin. Dinamihan niya na agad yung pag-pour. Nung umpisa kasi parang cute-cute lang di ba? 1, 2, 3. Nung parang ang tagal naman ito, parang 10 hours na, hindi pa maubos to Parang hindi pa mapupurify ito Ginawa niya at binagsakan niya na ng marami. At nung sinimulan niyang magbagsak ng maraming tubig, na mas naging mabilis ang purification. So, hindi rin po excuse, di ba? O hindi rin naman po imposible na mabilis ang ating change. Mabilis ang output or ang outcome ng deliverance natin. Depende nga lang sa kung ano yung pinapasok natin at kung gaano ka-solid yun. Kung gaano kabigat yun, gaano katindi yun. Amen. Nagpapasalamat ako kasi nakarating tayo ulit ng Campus Revolution. Kasi pag sa Campus Revolution, di ka lang winisikan doon. Amen. Binuhusan ka talaga doon. Hindi lang nga yung iba binuhusan, parang tinapon pa. Talagang nasubmerged. Sinubmerge para pag-ahon talagang mabilis kitang-kita agad yung purity. Amen. That's what deliverance do to us. It allows us to be a better versions of ourselves. That's why the Lord keeps on asking, be filled with the Spirit of the Lord. Be filled with the Spirit of the Lord. Be filled with God's purity. Be filled with God's righteousness. Amen. So, appreciate niyo yung illustration natin. So, pwede po ba tapusin natin sa church yung pagiging judger natin? Can we be more loving sa ating brethren? Let's be patient with each other. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pag nagkamali ka, intindihin kita. Pero may konting batok. Hindi, may konting pagpapaalala. Siyempre, alam mo na yung, di ba, nagbago na tayo. May konting ganon, ha? Amen? Kasi baka mamaya, bumalik lang din sa dati Amen? So, ito yung desire natin. Create in us a clean heart. Renew a loyal spirit in us. Mapalitan yung disloyalty natin, mapalitan yung rebellion natin, mapalitan yung sin natin ng purity ng Lord, ng righteousness ng Lord. So God doesn't vacuum the stuff in this world sa vessel natin. He filled us to push it out. Hindi natin tinapon yung Coke kanina o kaya pinasipsip yung mga itim lang. tinira yung tubig lang sa Coke. Hindi. No? Dinagdagan natin siya ng maraming tubig until hindi rin po yun nagsama, no? It pushes it out. Yung Coke po yan Yung Coke na push palabas sa vessel
hanggang sa yung tubig na lang ang nananatili sa vessel na iyon. Amen. So we are not cleansed, we are delivered. Pag cleanse ko lang po kasi yan, edi maglagay na lang ako ng Sunrox. Same tubig, same maduming tubig, lagyan ko ng Sunrox, puputi po yun, promise. Gusto niyo sample? Jack lang, wala kang Sunrox. Amen. Pero hindi yun yung hindi ganun yung pinakita ko sa inyo. That's not deliverance. Deliverance, kailangan umalis talaga yung masama mong ugali. Mawala talaga yung galit mo. Mawala talaga yung pagiging historical mo na nag-lead to hysterical. Something has to get out from you. That's deliverance. Hindi ito pinapatch lang. May sugat ka, lagyan ka na band-aid dyan, tas another band-aid, tas another band-aid. Kapal na nung band-aid. Oh. Pero hindi ka pa rin magaling. Amen. Deliverance, taking something out of you. Again, you are not cleansed. You are delivered. Dati kang nandito, dineliver ka ng Lala Move ng Food Panda papunta dito. Are getting that? That's why it's called deliverance. Deliverance. You can't say na, I'm delivered, pero nasa same place pa rin ako. Same place of sin, same place of arguments, same place of hobbies, same place of reasonings. No. Pag sinabi kong delivered na po ako, wala na po ako dun sa dati kong lugar. Andito na ako sa bagong lugar na pinagdalhan sa akin ng Panginoon. Amen. Can you embrace that truth first? Kasi kailangan maintindihan ko na wala na pala ako sa dati kong lugar. Wala na ako dun sa dati kong mabahong lugar. Hindi ko kasalanan na napunta ako doon sa mabahong lugar na yon. Pero salamat sa Lord, inalis niya ako doon. Amen. Amen. So, ngayong gabi, ang goal ko talaga is may emphasize talaga how to be patient with yourself. Kasi sa totoo lang ako, I'm really patient with you guys. Hindi nyo ako kailangan i-please. Because I totally understand kung anong pinagdadaanan nyo. Hindi simpleng bagay yung pagbabagong ginagawa nyo. Amen. So instead na i-condemn kita, feel na lang kita. Amen. Kaya lagi ako nagtatawag, tara fellowship tayo, tara McDo tayo, tara mag-Benz tayo, tara mag-Subway tayo, tara mag-Bermosa na nga lang tayo para libre. Tara fellowship tayo, tara mag-chat tayo, tara mag-banding tayo dito. I always invite. I love to invite. Yung pag-hi ko sa inyo, invitation yun, mag-chat tayo. Mag-banding tayo, mag-usap tayo. Because I'm not here to condemn you, I'm here to feel something from the Lord to you. And as you enjoy it, as you yung tanggapin, Tagalog na, English pala, sorry. Habang tinatanggap mo yun, as you accept those invitation of fellowships, magugulat ka, you became pure after purity, deliverance after deliverance, breakthrough after breakthrough. Grabe. Kaya gusto ko po i-promote, this is not the time to be isolated again. This is the time for fellowships. Amen. Use your brother. The Lord knows that you can't do life alone. That's why the first gift na binigay sa inyo ng Lord, nung nakilala nyo si Lord, is your cell group, is fellowship, is church family. Because the Lord knows hindi mo kayang maging Kristiyano mag-isa dito sa mundo. Because the devil will keep on trying to put and to fill you as well. Amen. Kaya po, ano yung pwedeng practical application natin sa pinag-uusapan natin ngayon? Be planted. Enjoy fellowship. Kung minsan na pag-uusapan natin doon, mga konting kalokohan, okay lang yun. At least tayo magkakasama. Imaginin mo pagka nagkwento ko ng kalokohan sa unbeliever mong kaibigan, parang ang pangit, no? Amen. Pero kapag pagka-brethren mo, may accountability, o parang umo-over na yan, o foul na, o kaya parang medyo mabigat na yan, okay?
Teka lang, parang nagkakamali na tayo. May ganun eh, amen. So, nare-retain yung purity natin. Amen? Okay, tuloy natin. So, gusto kong bigyan ng first part tong message natin. Mabilis lang to, pakita nyo na kaagad, tech team. Yung stings ng chain. Di ba? Kaya nga tayo dinelivered kasi naka-chained daw tayo, enslaved daw tayo, captive daw tayo, meron tayong hobbies na, o kinalilibangan sa Tagalog, na gustong-gusto natin, pero sabi nila hindi daw pwede natin magustuhan. Okay? So kaya kailangan natin ma-deliver sa bagay na yon. Amen? So ngayon na na-deliver tayo, meron pa rin po kasing stings na sinasabi. At dito tayo mag-ingat. Kasi pagka hindi natin siya, pag na-overlook natin siya, it can really hunt us. Or, yun, parang maging way ulit yun ng devil to enslave us again. So, kapag nakalaya ka sa chain, ang unang sting na may experience mo dyan yung amoy. Smell. Maghawak ka ng barya ngayon, 5 seconds lang, 1, 2, 3, 4, 5, tapos bitawan mo. Anong amoy ng kamay mo? Kalawang. Imaginein mo, enchained ka ng 3 days. Imaginein mo, enchained ka ng 1 week. Imaginein mo, enslaved ka ng bagay na yan ng 1 buwan. 3 taon. 1 dekada. Sa tingin mo, kahit alisin na yan sa'yo, nung message na yun ni Kuya Benjo, okay, na broke na yung chains, di ba may amoy? The stings. At yung amoy na yun, grabe, ito yung pwedeng magpalungkot sa'yo na grabe, ang sama kong tao. Babalikan na naman yung sin. No, i-hunt ka na naman ng sin sa guilt and shame. Grabe, Kristiyano pa naman ako, nagawa ko to. Amen. It will hunt you. Ano pa yan, mga nandyan, trauma. Parang grabe, you'll be in fear again. Napaka-traumatic na ng experience. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Hindi na mariredeem yung lugar na to, etc. Sunod, itch. Parang makate. yung sugat po ba na pagaling na, di ba po, yun yung pinakapangit na part. Yung angkate. Tapos pag kinamot mo, susugat ulit. Pero yung mga ngati ka na, parang gusto ko ulit siyang gawin. Parang gusto ko ulit siyang isipin. Parang gusto ko ulit siyang sabihin. The stings of the chain. Parang namimiss ko yung chain na yon. Ang tagal ng chain. Parang namimiss ko yung kadena na yun. Parang namimiss ko yung posas na yun. Amen. Numbness. Natanggal na yung chain, pero ramdam mo pa rin siya kasi sobrang maga niya, sobrang manas niya, sobrang kitang-kita mo siya. Kitang-kita mo yung bakas ng kasalanan o bakas ng enslavement na ginawa sa'yo. Groaning, medyo masakit pa din. Amen. Diba? Kapag totoo pong nakaposas ka, pag gumalaw ka kasi, pahigpit yun ng pahigpit ng pahigpit ng pahigpit. So pagka binuksan yun, wala na yung posas, wala na yung bakal, pero ramdam mo pa rin. At dahil medyo dumiin na siya ng dumiin, medyo masakit talaga. Diba? So talagang, pag sinabi ko pong deliverance, hindi yun, yung mabibrainwash ka. Na parang, ano yung kasalanan na yun? Ano yung nagawa ko? Hindi eh. Alam mo pa rin yun eh. Amen. Alam mo na natakot ka. Alam mo na ginawa mo to. Alam mo na sinabi mo yun. Alam mo na nagkasala ka. So, alam mo pa din. Pero malaya ka pa lang. Amen. Okay? Kaya sometimes, pag hindi natin ulit to na-overcome tong mga stings na to, feeling mo, bihag ka pa din. Pero sa totoo, malaya ka na. Sabi nga ng ating worship leader kanina, yun ang katotohanan. You're already free. Whether you feel it or not, you are already free in the Lord. Amen. Pag tinignan mo, I am a pure man, pero uy, grabe, ang dilim ko, ang dumi ko dati. No? Yung mga prisoner po na kapag nababorn again sila, ang una nilang ginagawa, maligo. At talagang makikita nila yung dumi ng katawan nila talaga. Kasi kapag enslaved ka, wala ka namang karapatan maligo eh. Hindi naman. Yung parang wala kang pakialam sa katawan mo talaga. Hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Wala talaga. You're the worst version of yourself. Kaya nga, ang deliverance, it makes us the better me. I'm better than me.
Kaya kong maging better. I don't need other people. I just need God to be better version of myself. Amen. So what I become after deliverance, eto na tayo. Amen. Conclusion na kasi ito, last day na natin. Eto na ikaw. Sabi mo sa katabi mo, eto ka na. This is what I became. That's why I am better than me. I am better than my former former cuteness. Former cuteness. Pinapasaya ko lang po kayo. What I became after my deliverance. Amen. It doesn't matter ulit how you feel it or anong nararamdaman mo. Kasi again, baka feeling mo may sakit pa eh. Diba? Pero again, guys, malaya ka na. Naalala ko po nung nagka-counseling ako sa isang taong may sakit, siya po'y dinudugo. Parang babaeng dinudugo sa Bible, no? Sabi niya, Ate Blessa, di pa po ako pastor, no? Ate Blessa, pag-pray mo naman ako. Sige, pag-pray kita. Maniniwala ka ba na si Jesus nagpapagaling? Opo. Gusto mo ma-deliver dyan? Opo. So pag pinag-pray kita, maniniwala ka ba? Nagagaling ka? Opo. Aba, talaga matindi yung faith, di ba? So gagaling ka. So mag-pray tayo in Jesus' name, Amen. Amen. Pagdating mo sa CR, pagtanggal mo ng, sorry po yung word, pagtanggal mo ng napkin, may dugo pa rin yan. But this is what I want you to say. I'm healed. Even if there's a proof in my hand that I am still sick, you declare your deliverance. Amen. So this is what we become after our deliverance. Number 1, the birth after death. What I love about God, pinatay niya tayo nung dineliver. Imagine niyo yun, para kang nilagay sa isang lugar, dito na ako sanay, ito yung tropa ko, ito yung pamilya ko, ito yung sanay ako, kasalanan, karapent, o anything. Ito ako, tapos bigla kang dineliver nila ka sa isang lugar na foreign para sa'yo. Nasaan ako? Okay? You die. Sabi ni Bishop ba siya? Sabi ni Pastor Vlad, deliverance doesn't come from discipline, but it comes from dying. That's why I keep on emphasizing something has to get out from you. Kailangan mong mamatay sa sarili mo para hindi mo na magawa ulit yan. Para hindi mo na ulit masabi yan. Para hindi mo na ulit maisip yan. That's why you have to be delivered in a place of life. That's the place of death. So, what I love about God is, pinatay niya tayo para buhayin. Diba, lagi sinasabi sa atin yung mamatay ka na para mabuhay na si Kristo sa'yo. Amen. Diba? Pinatay niya tayo para buhayin. Namatay tayo sa kasalanan natin. Pero binuhay niya tayo para tayo'y maging pure at maging righteous. Amen. He brought us from death to life. I want us to be reminded, if we will keep on staying in this place of the spirit of this world, you're gonna die. First, you're gonna die physically. Secondly, you're gonna die spiritually. And that death means eternal separation from God. Amen. Amen. So, yun. Kailangan matanggap natin yon that I already died for that. So kung dati magagalitin ako, namatay na ako dyan. Kung dati manginginom ako, patay na ako dyan. Hindi na ako yan. Amen. Kung dati sugarol ako, hindi na ako yan. Amen. Waking up every day, having one thing in mind, and that is to follow Christ today. Kung dati, bago tong sermon na to, paggising mo sa umaga, ang haba ng to-do list mo. Ito yung dapat kong ma-accomplish today. Magbabago. Pag dineliver ka na ng Lord, magbabago. You only have one task today. You only have one thing to do today. And that is to follow Jesus. To do what He wants you to do. To go to places where He wants you to go. To meet people whom He wants you to meet. To eat what He wants you to eat. To drink what He wants you to drink. Amen. To serve Him in the area where He wants you to serve Him. Christians,
paliitin natin yung problema natin. Isa lang ang problema mo araw-araw. Paano ka magfa-follow kay Jesus today? Yun lang ang kailangan mong pag-isipan sa araw na ito. And let the Lord straighten your path. Amen. Amen. So always be with the Lord. Letter E, exchange. This is what you became after your deliverance. You are no longer holding old stuff. Wala na si Coke. Ay, sorry. Paano ba natin i-explain to? Wala na si spirito ng world. Spirito ng Diyos na yung nasa loob mo. Amen. Exchange happen. No? Pinagpalit. The old has gone. You have to embrace the new. Believers, kailangan po natin maging sanay sa pag-embrace ng bago. Because this is the promise of the Lord. It's always new every morning. Amen. Thank you, Lord. Letter T. Oh, madali lang siya. Transform. With the renewing information. Hindi naman. And yung transformation, kanina ko pa pina-explain sa illustration natin kanina. Saan nag-start yung transformation? Inside. Pinupur na ako ng Holy Spirit. Meron ng something yun sa loob ko. Di pa lang nagtatranslate sa mga kamay ko. Di pa lang nakikita sa mga mukha ko. Sa mukha ko, sa mata ko, sa actions ko. Are you getting this? Pero it's already welling up inside of you. Transformation comes from the inside, not on the outside. Pwede natin dayain yung outside eh. O kumakanta na ako ulit. Diba? Nag-share na ulit ako ng gospel. Madali natin banggitin yun lahat. Madali natin ipeke yun. Tapos magugulat ka, yung puso mo sobrang bulok. Deliverance doesn't work that way. Deliverance, ang una niyang atake ay loob. Yung labas, medyo maguguluhan pa yan. Hindi yan sanay. No? Hindi pa masyadong in sync sa loob. Pero just allow the Lord just keep on pouring on you at magugulat ka, you'll be transformed from the inside out. Amen. Hanggang sa mag-translate ito in your outward. Soon enough, it will translate in your actions, in your words, in your thought process. You have to be very patient. We are being transformed when we host the Holy Spirit. I want to, kung mayroon kayong libro nun, Pastor Vlad, sobrang ganda po nun, hosting the Holy Spirit. You don't just have to know God. You have to host God. Sabihin, kailangan mo siyang pauwiin sa bahay ng puso mo. Hindi mo lang basta, "Uy, Jesus, what's up?" Kundi, "Jesus, dito ka magstay sa buhay ko, sa puso ko." And ito matindi dito kasi, si Zacchaeus, nung nagtanong siya, nung sinabi ni Jesus, sabi, "Zacchaeus, pupunta ako sa bahay mo ngayon." Siguro kung ako si Jesus, si Zacchaeus, "Jesus, wait lang. Magulo po yung bahay namin." Kasi yan, Kisha, pupunta ako sa bahay niya, "Pas, wait lang." Wag po sa bahay namin. Di ba? Parang gusto mo na natin lilisin yung bahay natin kasi merong importanteng tao na dadating. Amen. Pero hindi eh. Wala kang chance. When the Lord says it's time for you to be delivered, wala kang chance ayusin ang bahay. Wala kang chance ayusin yung relationship. Wala kang chance makipag-usap. Teka lang, mag-uusap muna kaming pamilya kung tatanggalin na ba natin tong offense na to o hindi. Walang chance. It's now. So you will be delivered now. Wala kang preparation. Bukas, Lord, magpapadeliver na ako. Iano ko lang, yung utang ko lang, babayaran ko lang muna. Tapos after ng promise, Lord, magpapadeliver na ako. Lord, mga one hour ko na lang muna siyang yung galit ko sa kanya, mga 1 hour pa, Lord. Tapos, after nun, Lord, pwede na muna akong i-deliver. Hindi. Today, now, wala kang chance ayusin, wala kang chance mag-ayos.
andito na ako, sabi ni God. Nandito na ako sa bahay mo. Lord Jesus, magulo bahay ko, huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang mag-ayos ng bahay mo. Maraming Kristiyano, Lord, wag muna sa puso ko kasi isi-settle ko lang, aayusin ko lang, Lord. Madumi kasi, mabaho, nakakahiya. Pero hindi. Kailangan mo papasukin ng Panginoong Jesus sa puso mo. And together, in partnership, in union with Him, magugulat ka. Kasama mo ang Diyos, nag-aayos ng puso mo, nag-aayos ng buhay mo. Yung deliverance, grabe, magugulat ka, ay, ang ganda ng bago kong lugar. Ang ganda ng bago kong estado. Amen. Letter E, extravagant. Dahil pure na po yung nasa loob mo, pure na rin yung outwards mo. Eventually Okay? Magugulat ka, dati, mema na lang. Ngayon, extravagant. Maganda ang outputs mo. Dati, hindi ka mahilig mag-aral. Ngayon, magugulat ka. Bakit pag nagpa-project ako, parang the best? Parang hindi lang ako nag-a-ask ngayon ng 75. At parang nag-a-ask na ako ngayon ng 85. Ba't parang nag-a-ask na ako ng 95? And to many of our students who really experience the breakthrough, they are really experiencing yung extravagant na in a sense na gusto ko rin pong mag-cum laude. Gusto ko rin pong magkaroon ng honors. Automatic na kung may gagawin ka ngayong oras na to, ngayong araw na to, dahil tapos na yung deliverance mo, it's always the best. Kaya magiging better ka talaga. Meron bang better na tao tapos mema lang ulit kung ano yung outputs niya? Hindi po pwede. Amen. So magugulat ka, parang lahat ng ginagawa ko ngayon the best. Parang lahat ng ginagawa ko ngayon extravagant. Pag sabing extra, going extra miles. Amen. O yan na, 45 minutes na ako. Tumunog na yung relos natin. Amen. Nagigets itong extravagance? Dati okay ka na dyan. Okay na to. Ngayon, hindi. The best to. Amen. And magugulat ka, pwede pala akong magbigay ng ganon. Akala ko kasi hanggang ganito lang yung pwede kong ibigay. Amen. Pero magugulat ka, ay, pwede pa pala. Meron pala akong kakayanan mag-create ng something beautiful. Something perfect. Something na mapiplease yung mga tao. Something na ikasasaya talaga nila. Amen. Kaya ko pala mag-obey ng full surrender and full submission. Kaya ko palang mag-serve sa worship team in purity. Kaya ko pala talagang mag-preach, mag-lead ng people sa Lord. Kasi, and effectively, kasi na-experience ko yung deliverance. And yun yung letter R natin. Magugulat ka dahil na-experience mo yung breakthrough. Ikaw mismo yung na-deliver. You're gonna lead people to deliverance as well. You're gonna help people to have their breakthrough as well. Eventually, you'll be a reconciler. Magugulat ka, magiging natural sa'yo na meron kang nakitang isang tao dyan, o kaibigan, o katropa, tapos magugulat ka, magiging natural sa'yo na ililid mo yung person na yun makipagbati kay Lord. Magugulat ka, bigla mo siyang masyasharan ng word of God. Masyasharan ng word of hope, ng word of peace, ng word of love, the gospel. Amen. It will come naturally kasi na-experience mo. At tayo yung naka-experience na we share. Yung hindi natin hino-hoard na ako lang yung magiging masaya, hindi ko sasabihin kung saan makakakuha ng ganito, hindi ko sasabihin, isi-secret ko. Kasi feeling natin, di pag maraming lumapit kay Jesus, hindi na ako makakalapit kay Jesus. Hindi Magugulat ka, dahil kilala mo ang Diyos, mas marami kang taong maipapareconcile sa Kanya. Magiging natural sa iyo to. Amen. Your breakthrough will result in helping other people to be delivered too. You're gonna help them to go to church. You're gonna lead them. Ako, dati rin akong ganyan. Daniliber lang ako dito sa lugar na to. Tara, dito tayo sa lugar na to. Tara, punta tayo dito. You know now the solution of every problem. Amen.
and you're gonna help people solve their own problems. Amen. Sobrang tagal na po ng mga tao na hindi alam pa anong sagot sa tanong. Ginawa na nilang kanta, tula, anong sagot sa tanong. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot sa tanong. Baka naman gusto na nating sabihin ang tunay na sagot para sila ay makalaya na. Amen. Enough of the days na, or generation, enough of the generation na mas marami yung bihag kesa sa malaya. Iilan lang tayong Kristiyano na malaya. It's about time for us, no, to share that freedom to others. Amen. Can you close your eyes? And can you be grateful to the Lord? Lord, salamat for being so patient with us. Kasi, grabe yung pinapasok ko po sa puso ko, sa isip ko, sa sistema ng katawan ko, sa lifestyle ko. Lord, grabe. Ang tagal bago ma-experience yung breakthrough. Pero Lord, salamat sa patience mo sa bawat isa sa amin. Yung mga tao sa paligid namin, feeling namin, Lord God, nag-give up na sila sa amin. Pero Lord, salamat kasi Ikaw ang Diyos na hindi nag-give up sa amin. Hanggang sa dumating na nga po kami sa oras na ito, na kami nga po ay na-deliver na. Panginoon, I pray that you allow us to preserve this breakthrough. Allow us, Lord God, quicken our spirit always, Lord God, to protect our vessels. The devil will keep on trying na i-contaminate ulit yung vessel namin na pure na po sa oras na to. Because we have been filled with the Word, we have been filled with the Spirit, we have been filled with the love of our brethren, Lord God, at this moment. So Lord, we are filled with the Spirit of God. But the devil will try, oh God, to contaminate this purity again. Right now, Lord God, mas maging matalino po kami, Panginoon, to preserve our breakthrough. Dalayan ko, Panginoon, we're gonna use every fellowship. We're gonna use every relationship that we had built in this church, Panginoon. You're gonna use our prophet, our pastor, Panginoon, so that palagi lang namin malalaman, maririnig mula sa Kanya yung instruction, after instruction, oh God. And Lord, thank you because this month will not end, Panginoon. Yung deliverance na natutuhanan namin, Panginoon, it will sustain us hanggang matapos ang taon na ito, hanggang sa mga susunod pang taon, at mapapasa din namin ang mensahe na ito ng deliverance sa mga tao. Panginoon, salamat muli sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang buhay namin. We recommit our lives to you. Jesus Christ, come into our hearts. Be our Lord and be our Savior. Cleanse us from all wickedness. Cleanse us sa mga bagay na nasabi namin hindi maganda. Sa mga naisip po namin na hindi tama. Sa mga actions namin na hindi po naging tama. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Maging Diyos at Panginoon ka ng aking buhay simula sa oras na ito. Gamitin mo yung kaibigan ko na nag-invite sa akin sa lugar na to para mas makilala pa kung sino ang Panginoong Jesus at upang ako ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-serve sa Kanya wholeheartedly and passionately. Salamat, Panginoon. Sineselyuhan ko po ang bawat isa. I cover each everyone with the blood of Jesus, filling their hearts with joy and peace and love. And Lord, any weapon being formed against the devil right now, Lord God, will not prosper in them in the name of Jesus. And it will translate, Panginoon, even sa mga nag-online views namin sa oras na to, they will experience an extravagant touch coming from you. A proof, Lord God, that the God in heaven is covering them right now. Salamat, Panginoon, for sustaining the Joy of Faith Church in this whole month of July. We honor you, we worship you in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Natuwa tayo. Tapos na yung deliverance na team, pero sa buhay natin, hindi pa tapos si Lord. No, God will continually at work sa atin po. So katulad ng sinabi natin, kapag labas pa lang natin sa pintuan, may mga challenges na agad, ay grabe. Lagi niyong tatandaan yung pinaremind sa atin, delivered na ako. Okay, ano man yung sasalubong sa atin dyan. So tonight is the night, 31 na ngayon, birthday ni Ate Chona. Ang daming birthday celebrants ng July, ano? Can we just stand and pray for these people na regalo sa atin ng Panginoon? Bago tayo magmerienda, may prepare sa atin si Ate Chona for tonight. Asa na si Jules? Si Jules din. Sino ba? Si Bia. Yan, 30. Silang dalawa. Okay. Dito naman kayo.
Parang extension ng Sunday to. Ayan, Liga Bia. Oh, tabi-tabi ka kanina. Alika, Jules. Wala na? Visitors nila. Uy, alika dito si Eddie, si Julia. Okay lang, alika. Alika, dahil kailangan nila more prayer, more power. Amen. Alika dito. Si Eddie, huwag ka na magpiano. Sino pa? Si? Nicole, July 3. Ay, oo nga. Oh, Nicole, halika dito. Ikaw pala unang-una. May July 1st ba? Wala. Yan, lagi niyo silang i-remember no, sa inyong panalangin. No, these people have also special needs. No, hindi lang sila nagsasalita, pero meron yan. Okay? Tignan nyo lang yung pagmumukha nila, maalala mo, this day I want to pray for Brother Jules. This day I want to pray for Sister Chona, sino man sa kanila. Okay, our prayers means a lot for them. Amen? Sige po, tayo manalangin. Father, I thank you, Lord, once again sa buhay, Panginoon, ng aming mga kapatirang ito na nag-celebrate ng kanilang birthday the whole month of July, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kung paanong sila, O Diyos, ay iyong minsan pa kinater mo lahat ng kanilang needs. Kinater mo yung mga desires ng puso nila, Panginoon. And Lord, alam ko po, once again, ikaw din po ang magbibigay sa kanila ng secret desires of their hearts, O God. Ikaw din po ang sasagot ng mga panalangin nila, Panginoon. Sinabi man nila o hindi, Panginoon, ikaw po ang nakababatid ng lahat ng iyon. Kaya Lord God, I pray as they seek you more, Panginoon, as they delight themselves to you, Panginoon, ay makikita rin po nila ang kasagutan sa kanilang panalangin. Patuloy mo silang i-bless, Lord, lahat, Panginoon, ng aspeto ng kanilang buhay. Patuloy na makita nila that there is light, that there is direction, Panginoon, sa buhay nila because you are with them. Thank you, Lord, for their lives once more. Pakaingatan mo po sila palagi. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday! Sige po, tayo po mag-stay for a while. Hallelujah.